Mga mami, magandang umaga sa inyo. Nahatid ko na nga po yung aking mga anak sa school. Alam niyo naman yung assignment ko tuwing umaga ay maghatid sa mga bata sa school. Yan nga po, pag uwi ko nga po habang nagkakape ako, tinignan ko yung paligid. Sabi ko sa sarili ko, alam ko na ang dapat ko palang gawin. Samahan niyo po ako na maglinis ng aming bahay. Ito nga po, nagtatanggal na ako ng mga Christmas design na nakakabit. Almost 2 years na po siya. Hindi po pala ako nag-design noong December. Hinayaan ko na siya na nakakabit yan dati pa po namin na design. Ngayon nga po nakita ko nga po medyo makapal na po yung mga agiw at alikabok, kaya kailangan ko na po talaga siyang tanggalin para po makapagtanggal din po ng mga agiw at alikabok habang wala pong bata sa loob ng bahay. Habang wala yung mga anak natin at busy sila sa school, tayo naman na mga nanay na naiwan sa bahay, tayo naman yung mga busy sa mga gawaing bahay at kung ano-ano mga kinukutingting. At ito nga ang nakikita kong kutingtingin, ang mga Christmas design namin na kailangan na talagang tanggalin. Diyos ko, napakakapal na mga naipon kong agiw at kailangan ko nang withdrawin. Na nga lang po ang nagtanggal kasi si hubby ko natutulog pa nga po kasi madaling araw na po siya natutulog dahil sa work niya po. Kaya kayang-kaya ko naman po ito. Alam mo naman tayo mga mami, flexible tayo sa lahat ng gawain. Ayan nga po, itatabi ko po siya para sa December pag sinipag po ulit ako magkabit ng design or mga props na pang Christmas, may kakabit ko pa po siya ulit. Lilinisin ko po muna siya bago ko siya itabi po. Ayan, magtatanggal na tayo ng agiw. Unti-unti na natin tanggalin ng agiw para maganda at malinis ang ating kabahayan. Araw-araw talaga dapat nalilinis natin ang ating bahay. Kasi nga lalo na pag meron tayong mga maliliit na anak, di ba? Dapat talaga lagi malinis yung ating mga bahay kasi pag meron silang mga nalalanghap ng mga alikabok, medyo sensitive kasi mga bata ngayon, mabilis kapitan ng mga ubo at sipon, lalo na't usong-uso yung mga sakit na yan ngayon sa mga kabataan. Kaya dahil ako meron din akong dalawang maliit na anak na lalaki, yung isa kong anak mayroong hika, kaya ganyan ako sa mga alikabok. Ngayon ko sa totoo lang po, ngayon lang po nakapag general cleaning kasi nung December talaga hindi ako sinapian ng espiritu ng kasipagan at ngayon nga ako sinapian, kaya lahat ng mga sulok-sulok ay gusto kong tanggalin ang mga agiw-agiw at sasabay ko na rin dyan ang pagpupunas ng aking mga anik-anik dahil mahilig nga po ako sa mga display. Pupunasan ko na rin po lahat ng aking mga anik-anik na nakadisplay po. Yan nga po, di ba, nakikita nyo naman po. Tuloy ko na ang linis hanggang dun sa kusina para matapos na rin po kaagad dahil ang isusunod ko naman ditong linisin dun sa garahe sa labas. Nakita ko kanina pagpasok ko, napakaraming dahon na tuyo na pumasok doon, hinahangin doon sa loob ng garahe po namin. Yan nga po, dito na ako sa may sala, nangangalahati na ako ng nalilinis dahil natapos ko na rin pong punasan ng aking mga anik-anik na nakikita niyo pong nakadisplay po. Na Diyos ko, inaabot ako ng ilang oras. Ang bilis talaga ng oras. Nagmamadali na ako kasi maya-maya kailangan ko nang magluto ulit ng pagkain ng aking mga anak na darating na galing sa school. Alam niyo naman yung mga anak ko pagdating sa school, naghahanap kaagad ng pagkain kasi nagugutom na raw sila. Sa totoo lang, habang nagwawalis ako, nag-iisip ako kung ano na naman yung menung gagawin ko sa pagkain ng mga batang yan. Kasi talagang minsan hindi mo maiwasan, namimili sila ng mga pagkain. Pero yun nga, sabi ko sa kanila, after namin ng meat, magugulay at mag-iisda kami. Kahapon nga, nag-ulam kami ng fried chicken. Kaya ngayon, ang bala ko talagang lutuin na nakita ko sa rep namin na nakastock ay ginisang toge at isda na prito. O, di ba? Double purpose. Habang naglilinis ka, nakakapag-isip ka na ng lulutuin mong ulam para sa kanila. Ang galing talaga nating mga nanay. Saludo talaga ako sa lahat ng mga nanay, lalo na yung mga housewives na mga nanay. Taong bahay lang tayo pero tayo yung pinakamaraming ginagawa at hindi tayo pwedeng mapagod basta-basta kasi nga sa atin nakasalalay ang lahat ng mga gawaing bahay at pag-aasikaso sa ating mga anak. Nga po, kung makikita nyo, nandito na po ako sa garahe, di ba? Napakakalat. Yung mga tsinelas pa lang namin na nagkalat sa labas, di ba? Ayan, kailangan ko siyang isa-isahin na isalansa na naman doon sa lagayan. Ayan, at nakita ko nga po medyo marami na nga po yung nakadeposit na aking mga labahin sa washing machine namin, kaya kailangan ko po siyang bawasan muna para hindi umaapaw. Nilagay ko nga po siya sa isang drum na malaki namin. Yan nga po. Then tutuloy ko na aking pagwawalis at paglilinis ng matapos na ako dahil kailangan ko na maya-maya magluto talaga kasi anong oras na to. Kailangan ko na nga magmadali kasi may magluluto pa talaga ako. Kanina nung tignan ko yung oras, sabi ko parang ang aga pa kanina. Ngayon, tingnan mo, nagmamadali na ako at nahabol ko na yung oras. Ang bilis lang talaga matapos ng oras sa maghapon, no? Yung baga hindi mo namamalayan sa dami ng mga ginagawa natin dito sa loob ng bahay natin, no? Hindi mo namamalayan, nakakakalahating araw ka na ng mga gawain mo. Pero okay lang naman kasi napupulfill mo, ang sarap sa pakiramdam pag nagagawa mo lahat ng mga kailangan mong gawin.
para sa pamilya mo, 'di ba? Pagod ka na masaya kasi napapaglingkuran mo yung mga anak mo, yung asawa mo, and then nagagawa mo lahat ng gawaing bahay na kailangan. Dapat marunong ka lang talaga mag-manage ng oras mo sa maghapon kung paano mo siya hati-hatiin yung bawat gawain. Tapos na ako rito kaya makakapagluto na ako ng pagkain namin. Yan nga po yung na-prepare ko kayo ng morning. Yan yung pampano na isda. Favorite yan ng aking anak na si Lucas at si Noah. Pinirito ko na lang nga po siya kasi wala pong mag-iihaw. Tulog pa nga po kasi si husband ko, and then ako naman po tinatamad ako mag-ihaw. Then sinunod ko na nga po yung pagkikisa ng gulay. Sa totoo lang po, gutom na ako mga mami. Kasi nga kaninang morning, nag-coffee lang ako. Medyo tinatamad akong breakfast, kumain ng breakfast. Kaya nag-coffee lang ako. Yan nga. Bang nagigisa ako nung panggulay ko, iba na yung nararamdaman ko sa tiyan ko. Kumukulo na siya. Nagugutom na talaga ako mga mamis. Luto talaga ako na itong toge. Ayoko nang marami siyang sahog. Basta mayroon pang iba't ibang klase ng gulay na sinasaw. Gusto ko lang dito is carrots at saka repolyo. Tsaka yun nga, igigisa ko lang siya sa giniling. Ayoko nang may iba pang kasama. And then titimplahan ko lang yan ng magic sarap at saka patis. Okay na ako ron. Malasang malasa na siya para sa akin. Tignan mo, nagkakanda bulol-bulol na ako sa gutom. Yan nga po, lagay ko na yung repolyo. Malapit na maluto ang aking gulay. Kakain na ako sa wakas. O mga mami, tara na. Maluluto na to, kumain na rin kayo for sure na pagod at nagutom rin kayo sa panonood sa akin. Tara na mga mamis, luto na ang aking menu na pagkain ng aking mga anak. Kain na tayo dahil mamaya susundo naman kami ng aking hubby sa school ng mga anak ko. Thank you for watching mga mami!